Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating araw-araw punong-puno ng pagpapala sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong araw-araw na pagsubaybay dito po sa ating programa hatid ng Jesus Christ Saves Global Outreach. Tayo po muna ay manalangin bago po tayo mag-proceed sa atin pong salita ng Diyos. Panginoon, marami pong salamat. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan upang tanggapin po namin, Panginoon, ang iyong pinagpalang mga salita, Panginoon. Salamat po, O Diyos, Lord, na kami iyong samahan sa maghapon pong ito, Panginoon, maging sa pag-aaral ng inyong mga salita. We thank you. We bless you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, amen. So, pag-aaralan po natin ngayon ay ang salitang filter. Amen. Alam ko po na madalas po natin itong naririnig, especially sa panahon po natin ngayon. Ano po ba yung common na pinagagamitan ng salitang filter? Sa panahon po natin ngayon, ito po ay madalas nating ginagamit sa pagpo-post po natin ng mga pictures sa social media para mas maganda po ang itsura ng ating mga pinopost, mas flawless, no? At pag filtered, hindi po nakikita yung mga imperfections, no? Especially kung picture po natin ito, yung mga imperfections sa ating mukha at sa atin pong mga balat. No? So bukod po sa magandang gamit ng filter sa mga pictures natin, ay maganda din natin gamitin ang pag-filter on areas that we give and especially on areas that we receive o mga bagay na tinatanggap po natin, no, at ibinibigay po natin. Number 1, salain po natin o filter natin ang mga bagay na tinatanggap ng ating kaisipan, even words that we receive or spoken to us. Sabi po sa Philippians 4:8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, piliin po natin yung mga salita na atin pong mga maririnig, no, at yung mga tatanggapin ng ating mga kaisipan. So, lahat po ng areas na tayo ay tatanggap, no, yung mga maririnig natin, makikita natin, i-filter po natin yan, even yung mararamdaman po natin, na because of the actions na ginagawa po sa atin. Okay? So, lahat po ng ito will influence us either good or bad. Lahat po na naririnig natin, lahat ng iisipin natin lahat ng tatanggapin po natin will either influence us or for good or bad, or either will make us happy or sad. Especially kung may mga naririnig po tayo, binubulay-bulay, nami-meditate po natin ng mga songs, it will either make us feel good or bad. Okay? So, number 2, salain din po natin o filter ang mga lumalabas sa ating mga bibigat actions natin. Sa Colossians 4:6, sabi po dito, when you talk, you should always be kind and pleasant, so you will be able to answer everyone in the way you should. Okay? So, the way we speak or the way we talk, how we act, either good or evil, no? How, yun po ay nakaka-apekto at nakaka-impluensya din sa ibang mga tao, either mabuti or masama po ito. Sa Ephesians 4:29, do not let unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So, paano natin pinifilter? Sa salita po ng ating Panginoon na nasa ating mga puso. Nalalaman po natin kung mabuti o masama. No, yun pong mga sinasabi natin, sinasalita, ginagawa natin, at kung mabuti o masama din, at dapat po ba natin tanggapin ang mga salitang ating naririnig at mga sinasabi po sa atin. So, magandang araw po muli sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na to. Help us, Lord, to discern kung ano po yung mga bagay na amin pong pakikinggan, tatanggapin sa aming mga puso,
at bubulay-bulayin ng aming mga kaisipan. Ganon din naman, Lord, hayaan ma-filter din po namin kung paano po kami makikitungo, magsasalita at magagawa, Panginoon, sa araw po na ito at sa mga susunod na araw. Tulungan mo kami maging pagpapala, Panginoon. Salamat po. We thank you. We bless you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, amen. God bless you po. God bless you.